Mapagpalayang umaga, tanghali, gabi. Welcome to Chika Chika with Tambakol. Episode number 2. Ang topic po natin, pagchichika-chikahan ay political dynasties. Umpisahan na po natin. Ilang buwan mula ngayon? Sa Oktubre ng taong ito, mag-uumpisa ang pagpapiling of candidacy ng mga politiko at mga kandidato. Muli tayong babahain ng samut-saring mga political propagandas para muling masungkit ang mga matatamis nating boto sa balota sa darating na midterm election sa Mayo ng susunod na taon. At dahil eleksyon ang usapin, hindi pwedeng hindi mapag-usapan ang matagal ng issue na madalas nalalagay sa baul at inaamag na ang political dynasties, na tila ba marami ang allergic na talakayin nito, maging dito sa social media. Pero dito, sa Chika Chika with Tambakol, bubusisiin natin, hihimayin, ano ba ang political dynasties? Sino ba ang mga nakapaloob dito? Paano ba ito gumagalaw sa ating lipunan? Ha? So, umpisahan na po natin. At sa pag-uumpisang ito, may connection po ito sa nakaraang EDSA People's Power Revolution na kung saan ilang political expert ang nagbigay ng opinion sa isang interview na kung saan isa daw sa mga rason kung bakit hindi naging tagumpay ang EDSA People's Revolution ay dahil sa political dynasties. Kung saan, sabi mismo nila, after na mapalayas ang diktaturyang Marcos, 10 ng pamilya niya at saka mga cronies na nagpasasa, nagpasarap at walang habas na nangulimbat at nangurakot sa kabalang bayan, ang mga political dynasties ay hindi nasupil. Opo, hindi nasupil ang mga political dynasties after na mapalayas ng mga diktador. Instead, imbes, lalo itong lumago. Mas maraming political dynasties ang mga isinilang at isinibol at sumibol. Kung ano man daw, kaya ito tayo ngayon. Kung ano man ang kalalagayan natin ngayon, bilang lipunan, ekonomiya, kultura at kabuhayan, isa sa main factor ay ang political dynasties. Political dynasties, himayin natin. Sino ba itong mga nakapaloob sa political dynasties? Well, hindi naman lingid sa karaman ng lahat. Sila yung pamilya, ama, ina, asawa, anak, kapatid, pamangkin, apo, minsan pati kabit, etc. etc. Mga walang sawa, walang umay, walang kasawa-sawa sa paghahangad na mahalal tuwing panahon ng eleksyon. Sila din lang. Sila yung nagpapalitan sa mga elective position sa ating mga local at national na pamahalaan. At minsan nga, at mas madalas kong na itatanong sa akin sarili, ano bang meron sa gobyerno? Bakit ayaw na nilang bitawan ang mga posisyon na ito, na kung babasihan natin ang buwan ng sahod o sweldo bilang elected official, hindi naman kalakihan. Diba? Gumagasto sila ng milyon-milyon para mahalal sa isang simpleng posisyon sa gobyerno. Di ba? For example, sa isang munisipalidad, isang maliit na munisipalidad, para ikaw ay mahalal na konsehal, kinakailangan ng isang kandidato na meron siyang at least kalahating milyong piso para meron siyang chances na manalo. So kung wala kang kalahating milyon, matik, talo ka na. Di ba? Wala ka ng chance na mahalal. Ganon kalalaking halaga ang ginagastos ng mga politiko. Lalo na mga political dynasties para manatili sa pwesto. So, balikan natin yung part 2 ng sino-sino ba itong mga political dynasties na ito. Sila sa mga bayan natin, sa ating mga munisipalidad, sa ating mga syudad, sa ating mga probinsya. Sila yung mga pamilya na meron at maraming magagarang sasakyan.
meron mga meaning, hindi isa, hindi dalawa, kundi mas marami pa, merong mga magagara engranding bahay kung saan-saan lugar. May bakasyunan sa beach, may bakasyunan sa kung saan man dyan, sa malapit-lapit. Marami silang engranding bahay. Sila din ang may kontrol sa mga negosyo sa ating kapaligiran. Ha? Sila din ang may mga malalawak na lupain. At sila yung may mga biyabit na sangkaterbang bodyguards at saka julalay. To the worst, mayroon pa silang mga private armies. So, ipikit natin ang ating mga mata. Diba? Paminsan-minsan, ipikit natin ang ating mga mata at ating gamitin ang ating mga imahinasyon. Itanong sa ating mga isipan, bakit nga ba? Bakit nga ba nagkukumahog ang mga politikong ito para mahalal sa pwesto sa gobyerno? Madalas nga, ito pa ang ugat ng kanilang away. To the worst, nagpapatayan pa. Hindi po ligtas diyan ang mga magkakapamilya. Ha? At may kasabihan nga na sa politika ay walang permanenteng kaibigan at wala rin permanenteng kapamilya. Naglipa na mga political dynasty sa lahat ng panig ng bansa. Mga munisipalidad, syudad, probinsya at nasyonal. At hindi dyan ligtas ang Senado. Ha? Alam natin yan. Sa Senado may mga magkakapatid, may mag-ina, di ba? Merong mga bayan na ang mayor ay ama. Ang mga konsehalis ay apo, pamangkin, kapatid, pinsan, bayaw, di ba? Tapos minsan yung kongresista ang anak o asawa o kaya elected sa probinsya ang mga kapamilya. Yung bang lahat ng mga elective position sa kanilang lugar, kinukuha na nila, pinupuno nila, di ba? Ha? Ang tanong, ikaw, bilang isang botante, wala na bang iba? Sila na lang ba? Hindi ba pwedeng sumubok naman sa iba? Hindi ba pwedeng meron din namang iba dyan na sa palagay natin ay pwedeng bigyan ng pagkakataon para manilbihan? Sila na lang ba? Wala na bang iba? Di ba? At sa isa ding pag-aaral, lumalabas na kung saan naghaharing uri ang mga political dynasties. Ito yung mga lugar na mahihirap at napag-iiwan ng bayan, napag-iiwan ng munisipyo, napag-iiwan ng city, napag-iiwan ng probinsya, ha? Sa kabuhayan at ekonomiya. Bakit? Alam naman natin ang kasagutan eh. Pero bagamat alam na natin ang kasagutan, tulad ng objective ng ating episode ngayon, ating himayin para na din sa kamalayan ng mga taga-subaybay. Ang ugat ng political dynasties ay kasakiman sa power, salapi at impluensya. Ang ugat ng political dynasties ay pera. Ginagawang negosyo ng mga politiko. Negosyo ha? Ginagawang negosyo ng mga politiko, lalo na ng mga political dynasties, ang serbisyo publiko. Ang mga ginagastos nila sa kampanyahan, na milyon-milyon, daan-daang milyon, ay hindi naman mababawi sa kanilang suswelduhin buwan-buwan, kahit pa sa buong termino nila kapag sila ay nahalal. Ang tanong, saan babawiin ito? Alam na di siyempre. Kaakibat ng pamamayagpag ng political dynasties, kadikit po nito kakambal, ay ang kahirapan at utang na loob. Majority ng populasyon ng ating bansa ay nabibilang sa mahihirap na antas ng lipunan. Walang maayos na hanapbuhay, na kapag dinatnan ng sakuna at problema sa buhay tulad ng pambayad sa ospital, gamot, at pampalibing sa namatay na mahal sa buhay, sino ang tatakbuhan? Siyempre, ang politiko. At ngayon, after noon, at doon nga, kapag tinakbuhan mo na, hiningan mo ng tulong, ano ang kapalit? Ang utang na loob.
So kaya po sabi natin, magkakambal yung kahirapan at utang na loob kung bakit nag-i-exist na mamayani sa mga mahihirap na lugar ang political dynasties. Yung mga salapi, yung mga perang ibinibigay sa atin, kapag tayo lumalapit sa kanila, tumihingi ng problema, dapat nating tandaan. Yan po ay galing sa buwis. Pera po natin mga taxpayers yan. At pag tinanong mo, sinagot sa iyo, hugot sa sariling bulsa, mas magtaka ka. Di ba ka? Mas magtaka ka kung saan nila kinukuha yung hugot sa sariling bulsa. At mas matakot ka kung saan nila huhugutin naman, saan nila babawiin yung hinugot sa bulsa na ibinigay sa iyo. Di ba? Kasi, alam naman natin, hindi naman simple yung yung mga halaga na pinag-uusapan yan. Pagka lumapit ka, halimbawa, yung hospital bill. Pagka yung, ang mga value dyan, na pinag-uusapan yan, mga 50,000, 60,000, 80,000, hanggang 100,000. Sagot yan ng politiko. Pirma. Utang na loob na yun. Di ba? Pipila ka, hingi ka ng pambili ng antibiotic dahil yung anak mo may sakit. Maintenance sa diabetes, sa high blood. Dahil wala kang hanap buhay. Wala kang hanap buhay na maayos eh. Kasi nga, yung lugar nyo, under the political dynasties. Di ba? Ito pa yung pinakamalaki. Pagka yung namatayan, dadaling ka ni kapitan dito sa sa politiko. Sasabihin, boss, namatayan po ito walang pampalibing. Di ba? Magkanong halagahan ng papalibing? 80,000, 100,000. Pirma. Sagot siya ni politiko. Utang na loob. Di ba? Anong kapalit? Boto mo. Yun yung natin mentalidad natin mga Pilipino Which is mali. So sana, sa pagtalakay na ginawa natin sa episode na ito, meron man tayong nalampasan, pero naniniwala ako na naging malinaw naman sa atin kung ano yung political dynasties, sino nakapaloob dito, ano ang mga modus nila, ano ang ginagawa nila. So sana sa episode na ito, nakapagbigay linaw sa kung ano ba ang political dynasties. At palagi po natin tandaan, laging tatandaan na hindi papayagan ng mga political dynasties na umunlad at umangat ang kabuhayan mo, kabuhayan nila, nating lahat, na nasasakupan nila. Dahil pag umunlad ang kabuhayan ng mga constituents nila, magiging independent na ikaw, sila, tayong lahat. At kapag naging independent na tayo, may sarili na tayong hanap buhay, kaya na natin tustusan ang ating mga pangangailangan, hindi na tayo asa sa kanila. Wala na tayong tatanawing utang na loob sa kanila. At yun na, doon na matutuldukan ang pamamayani nila sa bayan, ang paghahari-harian nila sa bayan natin. Diba? Kaya ang motto nga daw ng mga political dynasties manatili kayong mahirap para sa aming kapakinabangan. Ngayon po, tulad na nabanggit natin kanina, sa Oktubre, umpisa na po ng filing of candidacy. After niyan, ilang araw lang, ilang buwan, alam naman natin, umpisa na ang gapangan, kampanyahan. Muling kakalat ang mga kalendaryo. Muling kakalat ang mga paparties. Di ba ka? Mayroong mga pasayawan. May mga paligan ng basketball. Di ba ka? Kikita na naman yung mga manggagawa ng trophies and medal. Mamamayani na naman yung mga gumagawa ng tarpaulin. At saka mga ng pamphlets at saka ng polyetos. Gagawin nila lahat. Ika nga, di ba ka? Masungkit lamang ang boto mo sa Mayo ng 2025. Pero tulad ng tanong kanina, wala na bang iba? Sila lang ba? Bakit hindi natin subukan gayahin yung Baguio? Merong Magalong, mahusay na leader. Di ba? Si Mayor Magalong, tinuldukan niya yung political dynasty doon. Si Mayor Magalong na may dedikasyon para linisin
yung sistema ng politika doon, yung umiiral na korupsyon. Ha? Ano ngayon ang Baguio? Di ba? Ha? Lalo tigit na example, yung Pasig. Ha? Meron silang Vico Soto. Kita naman natin kung paano dumiskarte si Vico. Walang kinatatakutan, walang pinipili. Di ba? Ha? Walang pinapaboran. Ganun ang politiko kailangan natin. Yung makadiyos, may pusong para sa mga mahihirap. Ha? May talino, may pinag-aralan. Makatao, makabayan. At higit sa lahat, hindi magnanakaw. Diba? Pakisuyo naman mga kababayan. Hindi pa pwedeng isisi natin yung kung ano yung nangyayari ngayon dahil hindi nagtagumpay yung EDSA. Hindi po eh. Tayo mismo bilang mga botante, tayo yung gumawa ng dahilan kung bakit hanggang ngayon, after na mapalayas natin yung mga diktadura at magnanakaw nung panahon ng dekada 60 at 70, noong 1986, ganito pa rin tayo, napag-iwanan pa rin tayo. So this time, lingon sa kaliwa, likod sa kanan, lingon sa harap, lingon sa likod, tingin sa likod, tingin sa harap. Marami naman dyan eh. Marami dyan. Yung mga fresh na leader, yung mga young leaders na pwede nating bigyan ng pagkakataon na magserbisyo. Hindi yung isang grupo lang, isang pamilya, yung laging naandyan. Ha? Tanong natin sa sarili natin. Ha? Tulad ng tanong kanina, ano bang meron? Ba't ayaw nilang bitawan ng mga pwesto nila sa gobyerno? Ha? So, hanggang dito na po muna. At maraming salamat sa pagsubaybay, panonood, pag-aaksaya ng panahon. Paalala po lamang sana please like and share ang ating video para mas marami pa pong makapanood at marinig ang ating naging talakayan at chikahan ngayong gabi. So salamat po sa oras at panahon. At muli, ito ang Chika Chika with Tambakol. Hanggang sa susunod na episode. Ciao!